Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Celtics, nag-wave ng player para kay Ben Simmons. De'Aaron Fox, naging tradable na dahil kay Dylan Harper. At Warriors, nagsalita na kung ano ang gusto bago magdesisyon kay Kuminga. Gumawa ng galaw sa roster ang Boston Celtics ngayong araw. Kumpirmado ng team sa kanilang opisyal na Twitter account na inalis nila si JD Davison mula sa kanilang roster na nag-iiwan sa kanila ng 14 na players para sa season. Bagamat ang ganitong hakbang ay tumutulong sa Celtics na bumaba sa ikalawang tax apron ng NBA, marami sa mga tagahanga ang nag-isip na posibleng gamitin ng Boston ang natitirang pwesto sa roster upang kunin si Ben Simmons na iniulat na pinag-iinteresan ng Celtics ayon kina Mark Stein at Brian Windhorst. May isang fan na nagsabi, Ben Simmons, welcome to Boston. Ang isa pa ay nagpahayag, Big Ben is coming. At isa pa ang nagkomento, sa palagay ko, paparating na si Ben Simmons. Si Simmons ay isang unrestricted free agent kaya't ang pag-wave kay Davison ay nagbibigay daan sa Boston na pirmahan siya. Ang timing ng pagkakabitiw kay Davison kasunod ng ulat ng interes ng Boston kay Simmons ay nagpapaisip na ang Celtics ay nagbubukas ng espasyo para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang ito na talaga ang susunod na mangyayari. Kinumpirma ni Adam Himmelsbach ng The Boston Globe na ini-wave nga si Davison, ngunit walang kasunod na galaw na inaasahan sa ngayon. Ayon sa isang source mula sa liga, ni-wave ng Celtics ang guard na si JD Davison ayon kay Himmelsbach. Si Davison na naging MVP ng G League ay hindi na kwalipikado para sa two-way contract sa Celtics pero maaari pa rin siyang pumirma sa ibang teams o lumaban para sa roster spot. Sa ngayon, may isang bakanteng pwesto ang Celtics pero walang agarang hakbang na nakaschedule. Posibleng may susunod pang galaw ngunit maaari rin namang pumasok ang Celtics sa paparating na season na may minimum na 14 na players sa kanilang roster. Sa sumunod na balita naman, ang pagdating ni Dylan Harper sa San Antonio ay nagsimula ng magbunga ng mga tanong tungkol sa pangmatagalang kinabukasan ni De'Aaron Fox sa Spurs. Isang kamakailang pahayag mula sa isang anonymous na scout mula sa Western Conference ang naglabas ng tensyon sa issue na ito na nagsabing may pagkaginobili si Harper pagdating sa opensa. Kapag naging tunay na sandata ang kanyang 3-point shot, magiging expendable si Fox at magkakaroon ng magandang trade asset ang San Antonio. Matapang ang pahayag na iyon pero may batayan ito. Dumating si Fox sa Spurs sa pamamagitan ng isang blockbuster 3-team trade noong Pebrero na bumuo ng tila perpektong tambalan sa likuran at harap ng court kasama ang umuusbong na superstar na si Victor Wembanyama. Sa totoo lang, nagpakita agad ng resulta si Fox na may average na 19 na puntos, 4 na rebounds at 6 na assists sa loob ng 17 laro bago siya ma-injury sa kaliwang kamay at sumailalim sa season-ending na operasyon. Bagaman kaunti lang ang nalaro niya, ang chemistry nila ni Wembanyama sa court ay nagbigay pag-asa sa mga fans ng Spurs na paparating na ang bagong era, pero ito ay NBA at mabilis magbago ang mga bagay. Si Dylan Harper, ang number 2 overall pick ngayong taon sa draft, ay hindi lang basta top prospect, isa siyang elite 3-level scorer na maaaring baguhin ang timeline ng San Antonio. Sa Rutgers, nag-average siya ng 23 puntos kada laro sa napakahusay na 52% shooting, 36% mula sa 3-point range at 76% sa free throw line. Ang mas mahalaga, naglalaro siya na may maturity at kontroladong agresyon na hinahangaan ng mga scout. Hindi lang siya scorer, gumagawa rin siya ng plays. Ang tight dribble niya, control sa tempo at kakayahang makapuntos saan man sa court ay ikinumpara sa mga crafty guards tulad ni Ginobili. At hindi lang scorer si Harper, nag-a-average din siya ng 4 na assists kada laro, patunay na kaya niyang mag-distribute ng bola kahit siya ang primary scorer. Ang kanyang pagbabago ng bilis at husay sa isolation scoring tulad ng crossover, hesitation at spin moves ay ginagawa siyang posibleng sentro ng opensa ng team sa darating na mga taon. At dito papasok muli si Fox. Ang 26 na taon na guard ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata at kikita ng $37 milyong ngayong season. Eligible siya para sa isang 4 na taon na extension na aabot sa $228 milyong at hayagan niyang sinabi na bukas siya sa pananatili sa San Antonio sa pangmatagalan.
Ayon sa ilang ulat, umaasa ang Spurs na pipirma siya ng extension pero nagiging komplikado ang lahat dahil sa presensya ni Harper. Kapag nagtagumpay si Harper, maaari niyang kunin ang papel ni Fox bilang pangunahing playmaker, mas mura at may mas mataas na long-term upside. Bagamat siya ay isang all-star caliber player, nagbabago ang math kung ikaw ay nagtatayo ng team sa paligid ng isang generational big man tulad ni Wembanyama. Kung mapatunayan ni Harper na kaya niyang pamunuan ng opensa, mag-shoot mula sa labas at umangkop sa laro ni Wemby, maaaring i-trade ng San Antonio si Fox bilang isang premium trade asset. Isang piraso na maaaring magbalik ng lalim sa roster, draft picks, o isang wing star na mas angkop na kapartner ni Wemby. Sa ngayon, maingat ang Spurs. Pinaunlad muna si Harper habang si Fox pa rin ang pangunahing guard. Pero malinaw, nagsimula na ang countdown. Kapag sumabog ang laro ni Harper gaya ng inaasahan, maaaring sa rookie na mapunta ang hinaharap ng Spurs at hindi sa veterano. Sa huling balita, mukhang may tensyon sa pagitan ng Golden State Warriors at ni Jonathan Kuminga. Determinado ang young forward na umalis sa team ngayong season. Pangarap niya na maging all-star kaya nais niyang lumipat. Gayunpaman, kakaunti lang ang natatanggap niyang offer mula sa free agency. Tumanggi ang Warriors na makipagkasundo sa Sacramento Kings kaugnay niya, matapos nilang tanggihan ang isang sign and trade na offer mula sa kanilang karibal. Sa kasalukuyan, malamang napipirma si JK at ang Warriors ng bagong kontrata na may layuning i-trade siya sa kalagitnaan ng susunod na season bago ang deadline. Hindi natuwa ang mga fans ng Warriors sa kung paano tinatrato si JK at umaasa silang maresolba ito agad. Ngunit tila may isang bagay na humahadlang sa pagpirma ng extension. Isang executive ng Warriors ang nagsalita kay Keith Smith ng Spotrac sa NBA Summer League. Nang tanungin tungkol sa muling pagpirma sa kanya, nanawagan ang executive ng pasensya. Sinabi niya na maingat ang Warriors sa paghawak ng kanilang pananalapi. Dahil sa bagong collective bargaining agreement, gusto ng Warriors na mapanatili ang kanilang financial flexibility bago pirmahan muli si JK. Sinusubukan naming maging responsable dahil sa mga aprons, hard caps at iba pa, hindi ka basta-basta makakapagwaldas ng pera. Sinabi ng Warriors na mahal pa rin nila si Kuminga at umaasa silang maayos ang sitwasyon, pero ayaw nilang isakripisyo ang long-term roster planning dahil sa salary cap rules. Ipinaliwanag ng isang team executive na maingat sila sa timing ng mga galaw ngayong off-season kaya wala pa silang ginagawa sa free agency o trades. Dahil dito nababahala ang fans lalo na sa issue niya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala silang interest sa ibang players. Gusto ng Warriors na pumirma kay Brogdon, isa sa pinakamahusay na available na free agents. Ang paraan ng pagtrato ng Warriors kay JK ay isa lamang sa maraming dahilan kung bakit nawawalan ng tiwala ang fans sa kanilang off-season activity. Pero maaari pa nila itong baliktarin, lalo na kung makakapagpakita sila ng mga malalaking galaw sa mga susunod na linggo.